At ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral. Mag-pray muna po tayo. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo pong kabaitan, kabutihan po sa amin. Una po, thank you for saving us and to all our visitors, mga first-timers. Lord, I pray that you will work in their lives as they listen to thy word. I pray, O Father, that you will fill me with your Holy Spirit. You will guide me once again. Give me wisdom, Lord. And you know that I'm always acknowledging the fact that without you, I can do nothing. So please help me, give me wisdom, and please touch the heart of your people. At ang aming pong isip ay liwanagin mo sa mensahe na aming pong mapapakinggan. Ito po ang aming panalangin, kasama po ang paghiling ng lubos na kagalingan po ni Ma'am Linda Andaya. Ganun din po si Pastor Genesis Permalo. At ang ilan pa sa mga may sakit po naming kasamahan, tayo-subaybay, kapatiran, sa ipo namin hinihiling na hipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. At dalangin ko po dakilang Diyos ng anumang may mga specific prayer requests, katagpuin mo po ngayong araw na ito. Thank you so much. I would like to commit to you myself, my preaching, and even all our listeners this morning. Thank you so much. In Jesus' most precious name, Amen. Amen. Okay, so this time, dadako na po tayo sa mensahe. Babasa po ako ng dalawang passage sa Old Testament at sa New Testament. Unahin ko na po ang Proverbs chapter 3, verses 11 and 12. Proverbs chapter 3, verses 11 and 12. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighted. So again, according to our text, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighted. So ang isa po sa ating passage ay ang sulat naman po sa New Testament ng writer ng Book of Hebrews, Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, beginning verse number 5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and life? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. And this morning, I would like to share with you the message I entitled, Despise not the chastening of the Lord. Despise not the chastening of the Lord. So ngayon po, siguro sa ating magiging pag-aaral, sa ating magiging pag-uusap, ito ay napakagandang maging paalala po sa konteksto ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Actually po, dito magandang mabigyang pansin po natin yung word na chastening, yung word na correction, sapagkat ganyan po ang dealings ng Panginoon sa mga tunay na Kristiyano. So ito po ay isinulat ni Haring Solomon at dito nga po sa aklat ng Hebrews ay ating pong binigyang pansin din sapagkat meron pong mensahe na dapat maintindihan ang bawat Kristiyano
sa usaping buhay natin bilang tayo po ay nasa Panginoon. So, actually po, for me, po pwede ko pong bigyang pansin na sa usapang Kristiyano, merong chastisement, correction, and even consequence. Ayan. So, maganda po yan na atin pong maintindihan na sa usaping Kristiyano, ang usaping pagkakasala, usaping paglihis, usaping pagkakamali, usaping hindi pagganap o pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Yan po'y magdadala sa atin sa chastisement, correction, or even, consequence. So, kaya po, I hope na ang bawat isa po sa atin ay makikinig na mabuti, sapagkat ang gusto ko rin pong maintindihan natin, yung bang bilang Kristiyano, dapat tama ang pananaw natin, lalo na po sa katuroang biblical, dapat pagka sinabi po natin na tayo po ay sinusubok, make sure pagsubok po talaga. Dahil baka mamaya po chastisement na, baka mamaya po correction na, baka mamaya po konsekwensya na. Okay? So, importante ito na ang bawat isa po, okay, it is good to somehow learn this message because there is a possibility na tayo po ay magkaroon ng confusion kung hindi po magiging klaro sa atin ang turo ng salita po ng Panginoon. Kasi sa pangkalahatan po, of course, kapag kami ginawa tayong mali, meron pong bungang hindi maganda yung mali po nating gagawin. Kristiyano o hindi Kristiyano, ang konsekwensya po ay para sa lahat. Ganon din po, kung pwede nating sabihin na ang pagtutuwid at pagtatama ng Diyos ay para sa lahat. Pero magiging specific po tayo na kapag ka ang pinag-uusapan chastisement, pagka specific na ang binabanggit po ay palo o chastisement, yung chastening of the Lord, yan po ay hindi pang lahat. Ito po ngayon ang ating pong tatalakayin. So, despise not the chastening of the Lord. Huwag mong tanggihan, huwag nating baliwalain, mga kapatid, huwag nating i-ignore, at wag rin tayong magre-rebelde kapag ang pinag-usapan ay ang pagpapalo ng Panginoon. So, 3 things I would like to share patungkol po sa message na ito. Okay? Despise not the chastening of the Lord. Number 1, it is parental. Pagka pinag-usapan natin yung palo ng Panginoon, it is parental. So, ang emphasis po ng unang puntos natin is about the relationship. It is about the relationship. And it is very clear sa sulat po ng ating pong mababasa sa Hebrews chapter 5. Balikan ko po yung mga verses. Verse number 5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. You see? Very specific po. Okay? At nilimot ninyo ang aral, yung exhortation na ipinangungusap sa inyo, katulad o kagaya ng sa mga anak. Ano po ang sabi? My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Diba? Huwag daw pong ikalupaypahi. Huwag daw po tayong manglupaypay kung tayo po ay sinasaway niya. Why? For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Katulad po ng sinabi ko po sa ating introduction, ang usapang konsekwensya pang lahat, Kristiyano, hindi Kristiyano, sa mali nating gagawin, lahat tayo magsasuffer ng consequence. For sure, may hindi magandang ibubunga ang masama nating ginagawa. Kristiyano ka man o hindi. Ang usapan ng correction po pwede rin pong pangkalahatan na ang Diyos pag nagtutuwid, lahat po ay kanyang itinutuwid. At ang Biblia po ang kaparaanan ng Diyos upang ituwid ang lahat ng sangkatauhan. Pero sa specific topic po natin, sa message natin about chastisement, it is good for all of us to see and understand and even learn that when it comes to chastisement, ang chastisement po ay dinisenyo para sa mga anak. Ang pagpapalo o ang palo po ng Panginoon ay para sa mga anak. Kaya nga, it is parental. Nagbibigay pansin sa relasyon na meron po tayo sa Diyos. And again, may I emphasize to all of you that not all people are children of God. We're not all child or children of God. Sa usapan po
ng espiritual na kalagayan. Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Created by God, pero hindi po lahat anak ng Diyos. But very clear in John chapter 1 and verse number 12, kaya kung kayo po'y bagong nakasubaybay ngayon, ang kalagayang ikaw ay magiging anak ng Diyos ay mangyayari sa pamagitan ng pananampalataya mo sa Kanya. Pananampalataya na ihahayag sa pamagitan ng iyong pagtanggap sa Kanya. John 1:12. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kapag ikaw ay tumanggap, ang ibig sabihin, nanampalataya sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay mananahan sa iyo. At iyan po ang pagkakakilanlan na tayo po'y anak ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Romans chapter 8, verses 14 and 15, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, the only time that a person can claim na siya ay anak ng Diyos kapag siya'y talagang sincerely nanampalataya, tumanggap sa Panginoon. At kung ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, subject ka na ngayon sa kanyang disiplina. Subject ka na ngayon sa kanyang pagpalo. Kapag tayo po'y sumusuway, kapag tayo po'y lumilihis, kapag tayo po'y nagkakamali, tayo po ay papaluin ng Diyos bilang siya po ang ating Ama. Malinaw po ang sabi ng verse number 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. At niliwanag pa po ng writer. Ang sabi po niya sa verse number 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? So, it is parental, mga kapatid. Siya bilang ama po natin, tayo po bilang anak po niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang emphasis ng unang puntos natin ay relasyon. Kaya kung tayo po ay nagkakaroon ng mga hindi magandang karanasan sa ating pong buhay, kapag po ang ginawa natin ay bunga ng kamalian, hindi po pagsubok yan, mga kapatid. It is wrong to think that God is testing us or God is trying us if we are aware that the reason why we are suffering, it is because of evil deeds, because of evil doings. So, pagka po bunga ng mali nating ginawa, hindi kailanman pagsubok ang tawag po dyan. Ang tawag po dyan, consequence, chastisement, mga kapatid. Yan po yan. Bunga ng maling ginawa. Kaya nga po si Peter, nililiwanag niya na kapag Kristiyano ka, okay mag-suffer for the name of Christ. Okay? Kung ikaw daw po ay may mga nararanasan, alang-alang sa Panginoon, mga kapatid, mapalad raw po tayo, bagalak daw po tayo, sapagkat nagiging partaker tayo ng suffering ng ating Panginoon. In fact, ang konteksto po niyan, nung sinabi po niya sa 1 Peter chapter 4 verse number 12, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, diba? Which is to try you as though some strange thing happen unto you. So, very specific. Na pag sinusubok, okay? So, mga kapatid, kasama mo ang Diyos yan na talagang bibigyan ka ng lakas sa mga pagsubok na darating sa buhay mo. But the warning of Peter is also important to consider. But let none of you suffer as a murderer or as a evildoer or as a busybody of other men's matter. So kaya nga importante po na pagka minararanasan ako na hindi po ayos, kapag ako po ay nagsasuffer, ang magandang pagsusuri po, ito ba'y pagsubok o ito po'y palo? Ito po ba'y resulta ng masama kong ginawa, ng mali kong ginawa, o ito po ay pagsubok lamang ng Panginoon? Now, it is good that in our lesson, in this message, as I am sharing to you, na tayo po bilang mga anak, papaluin po kapag tayo nagkakamali. Diba? Meron pong ang takbo ng isip. Like for example, if you are claiming that you are a believer, and then heto po, meron ka ng maling ginagawa, tas di ka pa pinapalo. Diba? Don't think that it is an advantage. Diba? Huwag mong isipin na advantage yun. Ayan. Para bang yung mga anak. Diba? Na minsan po, pagka hindi pinapalo,
O either of the two. Baka hindi ka naman talaga anak. Okay? Hindi nga, anak nga po talaga eh. Pero hindi po ako pinapalo. Aba, baka hindi ka mahal. Kasi ang sabi po, for whom the Lord loveth, He chasteneth. Kaya ang magulang mo, kapag kahit mali ginagawa mo, okay lang, okay, sige na, given. Dahil magulang mo talaga siya, pero mag-isip ka, mahal ka ba talaga ng magulang mo? Kasi kung ang magulang nagmamahal, mga kapatid, mamamalo yan. Ang sabi nga po ni Solomon, siya na nag-uurong ng pamalo sa kanyang anak ay napupuot sa kanyang anak. Consider the wisdom. Doon sa sinabi po ni Solomon, yun daw pong mga nag-uurong ng kanyang pamalo. Ibig sabihin, yung mga hindi namamalo kung kinakailangan. Wag naman po, oy, dahil mahal kita, papaluin kita ng papaluin, anak. Hindi ganoon. Okay? Ang ibig sabihin, sa context, sa tamang konsepto, pagka mali na, kapag kalihis na, kapag kasuwail na, at anak mo yan, ayaw mong manatili siya sa ganon. Kaya dahil mahal mo siya, papaluin mo siya. Kaya po, either of the two. Pagka hindi po pinapalo sa kabila ng mali at lihis na buhay, either of the two. Maring hindi ka anak. O kung anak man, aba, medyo questionable yung pagmamahal. Kasi ang Biblia pong nagsabi na dahil mahal tayo, papaluin tayo kung kinakailangan. Kaya po yung mga debate tungkol po doon sa pagsasabatas ng bawal ang pamamalo, yan po ay walang diwa ng Biblia, walang kaisipan ng Biblia. Sapagkat if we will pattern our discipline sa Biblia at sa teaching ng Diyos sa kanyang salita, ang pagpapalo ay tinuturo ng Panginoon. And in fact, He Himself, pinapalo niya kung kinakailangan ang kanyang mga anak. So, despise not the chastening of the Lord, it is parental. Diba? Nagbibigay diin sa ating pong relasyon na tayo po'y anak talaga. And that is very clear. Yan po ay napakaliwanag. Verse number 7 of Hebrews chapter 12. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Kaya huwag kayong matutuwa kapag ka po hindi tayo napapalo kung kinakailangan. Hindi nakakalusot ang tawag doon. Disadvantage po yan pag hindi ka pinapalo kahit mali ka na. Either hindi ka anak o hindi ka mahal. Okay? Wala pong magandang kalagayan sa dalawang yon. Why? Because it is good na ako at ikaw ay ibilang na anak ng Diyos. Napakaganda rin po na maramdaman natin na dahil mahal tayo ng Diyos, paluin tayo kung kinakailangan. Sabi nga po ng verse number 9, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and light? Mga kapatid, for they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness. So, the first point concerning chastisement, concerning the chastening of the Lord, kasi po ang ating pong mensahe, despise not the chastening of the Lord. So, about this very thing, mga kapatid, about this thing, it is good to understand that chastisement or chastening of the Lord is parental. Okay? Relationship. Second, it is purposeful. Diba? Dito naman, yung reason. Meron pong mga anak na kaya nagre-rebelde kasi hindi nila alam kung bakit sila pinapalo. So, dapat yung malaman na ang magulang, hindi ito basta paluin ka lang o papaluin ka lang. May reason, may purpose why our parents are chastening us. Bakit tayo pinapalo? Ganon din po, Kristiyano. Bakit kailangan kang paluin ng Diyos? Diba? Bakit kailangan na tayo po ay paluin ng Panginoon? Pag mali tayo, pag lihis tayo, pag sablay tayo, pag nagkakasala tayo, why? May reason, may purpose, mga kapatid. Of course, una, hindi para makonsinte yung ating pong ginagawa. Because God will not condone. Diba? Hindi niya tayo kukonsintihin
sa mga ginagawa po natin. Kaya nga, nililiwanag po mga kapatid, ha? Ito, paalala to. Ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse number 11, "My son, despise not the chastening of the Lord." Sabi niya, "Neither be weary of His correction." So the purpose is clear. The reason why God is chastening us is to correct us. For us to be corrected. Para tayo po ay maitama sa mali. Yun ang purpose. Hindi po kaya pinapalo dahil gigil at galit. Alam nating galit ang Panginoon sa mali. Galit ang Panginoon sa masama. Pero ang emphasis ng Bible, mahal ng Diyos ang kanyang anak. At dahil mahal po ng Diyos ang kanyang anak, papaluin po ito kung kinakailangan. And the purpose is to correct His children. So, correction po. Kumbaga sa it is parental, ang emphasis ay relationship. Ang gusto ko po ngayon, tumatakbo sa isip ko, ganyan po ang inyong lingkod. As I share the message, andoon na po yung concept, pero as I share the message, God is still putting, wisdom sa isip po natin. Okay? So, ang unang puntos natin is about yung pagiging ama ng Diyos sa atin. Na ang pagpalo po, it is parental. Okay? Ang emphasis sa atin, relationship. Kaya ang lumalabas po, konfirmado, anak tayo ng Diyos. So, confirmation. Ito naman po, mga kapatid, binigyang pansin po natin that it is not just parental, it is purposeful. Purposeful, mga kapatid. Ang sinesentrohan ko po, yung reason. Bakit ka papaluin? 'Di ba? Bakit ka papaluin? Ang pinaka-idea natin naman dito is correction. 'Di ba? Correction. Doon po sa relationship, yung confirmation. Dito naman po sa reason, yung correction. Because ang gusto ng Diyos, itama tayo sa mali nating ginagawa, mga kapatid. 'Di ba? So, yun po ang nakikita kong dahilan. Gusto ng Diyos na itinatama pag mali. Ganun ang matinong magulang. Ganun po ang matuwid na magulang. Mga kapatid, hindi po pagmamahal ang pagyakap sa kamalian. Hindi po pagmamahal ang pagpapaubaya. 'Di ba? Ang pagpapabaya. Kahit na po lihis ng anak mo, kahit na po sabihin nating sablay ng anak mo, magulang po tayo. Kung tayo po'y magulang, ipadama natin sa anak na mali ang kanyang ginagawa. Let us correct them, mga kapatid. And one way in correcting our children is to chasten them. Opo, may mga bansa po talagang medyo mabigat na ang batas nila patungkol sa disiplina sa anak. At particular na po na talagang, sabi ko nga, nakakalungkot maalaman na may bansa po na hindi lang yung palo Yung kahit makapagsalita ka lang. Halimbawa, minsan dala ng iyong concern ng anak mo masansala. So, masigawan mo yan or mapagsabihan mo yan. Naku, delikado, dadamputin ka. Pwede silang tumawag para sa rescue at ikaw ay ihabla at dahil doon, magulang ka, ikukulong ka nila. Para bang inaalis na po ng gobyerno ang karapatan ng magulang para sa pagdisiplina sa kanilang mga anak. And that is very sad. I hope na hindi talaga umabot ang Pilipinas sa ganyan pong sistema. Being, Bible believers, it is good to somehow consider the pattern na ipinakita po sa atin ng Diyos sa kanyang salita. Na ang sabi, ang magulang nagtutuwid ng kanyang mga anak. So kaya ngayon mga kapatid, isang bagay na dapat natin pong i-consider sa buhay po natin, pag tayo po pinapalo ng Diyos, yan po ay nagpapatibay at konfirmasyon, anak talaga tayo ng Diyos. Kapag tayo po ay pinapalo ng Diyos, magandang maintindihan natin na ang purpose, ang reason is to correct us. Correction. Diba? Ang linaw My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. For whom the Lord loveth, He correcteth. Hindi ka na mag-iimbento ng kung ano-ano. Kumbaga sa drama sa pamilya, mali na ang anak, hindi ako mahal ng nanay ko, hindi ako mahal ng tatay ko kasi
Pinapalo nila ako eh. Dapat mabura yung ganong itinanim ng mundo na ang pagpapalo ay galit, ang pagpapalo ay puot. Kung gagamitin man natin yung salitang galit, sa kamalian, sa kasalanan yan. Kaya nga mga kapatid, ang pagpapalo po natin, hindi po ito release ng galit natin, kundi ang intensyon, ang talagang pinaka-purpose natin is correction, just to correct our children. Kaya yun ang magandang maging goal natin, to make our children feel the love. 'Di ba? Our love for them. So kasi pagka po nagmamahal, itutuwid po tayo niyan, mga kapatid. Okay? So, nakita natin, it is parental. Okay? About our relationship. The relationship. And confirmation. 'Di ba? Magulang natin, ama natin ng Diyos. At dahil ama natin ng Diyos, mga kapatid, yan po ay pinagpalang kalagayan, the relationship that we have sa ating pong Diyos, yan po yung confirmation. Kasi ang sabi po sa Hebrews chapter 12, again, basahin po natin, no? Sabi po niya doon sa verse number 12, o verse number 8. Hebrews chapter 12, verse number 8. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. So kaya konfirmasyon ng palo, anak talaga tayo. Subukan mo, kahit na magulang ka pa, mamalo ka ng hindi mo anak. Gulo po yan, mga kapatid. Kaya po, yun yung dapat natin pong maunawaan. So ngayon, bakit ba kailangan pang paluin? May purpose. At yun yung reason, correction. Ang dahilan para ituwid po tayo. So kasi yung tamang pananaw natin, yan po ay magpe-prevent sa atin na maging rebelde pag pinapalo tayo ng Panginoon. Kasi dapat maganda ang maging resulta nito. Okay? Kaya dito po papasok na tayo. It is profitable. Number 1, it is parental. Number 2, it is purposeful. Number 3, it is profitable. Doon po sa parental, tinalakay natin ang relationship. Doon po sa purposeful, binigyang pansin po natin yung reason. Okay, dito naman sa profitable, ang bibigyang pansin natin yung result. 'Di ba? Ano po ang magiging resulta? Yan po pwedeng, sabi kasi, holiness eh. So, ibig sabihin, clean living. 'Di ba? Clean life. Ibig sabihin po, para ang resulta nito, maging maayos ang ating lakad. Amen? Maging matuwid ang ating pong mga buhay. Yan po ang dapat resulta. Kaya tingnan nyo po, meron pong, yung sabi po ni Balagtas, ang laki sa layaw, karaniwan ay hubad. 'Di ba? Ang laki sa layaw, karaniwan ay hubad. 'Di ba? So, sabi sa baitat mo, ngunit sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog niyang anak. You see? 'Di ba? Kahit po si Balagtas, sa kanyang nilikhang tula, sinasabi niya na kawawa yung hindi nasaway. Kawawa yung laki sa layaw. Naalala ko naman si Mike Hanupol di ba? Meron daw pong mga taong lumaki sa hirap, merong laki sa layaw, puro sarap. Ang problema doon, yung laki sa layaw, laki sa layaw, Jeff Rocks. Hindi po ba? Yung pong, ewan ko, hindi ko lang ma-recall yung eksaktong content niyan, pero that is basically the idea na kapag ka po lumalaking walang saway, kapag ang anak po ay pinabayaan, na sige-sige lang, laki sa layaw, mga kapatid, meron pong hindi magandang ibubunga. So, sa kabilang panig nito, ang pagpapalo po ay magdadala sa magandang resulta. Amen? Yes. Kailangan lang maintindihan ng mga anak natin. Kaya pagka mga magulang, mamamalo po tayo, medyo paunawa naman po natin kasi ang purpose po ng discipline, restoration. Hindi po para magtaboy. Kaya kapag tayo po ay nagalit sa mga anak natin,
Hindi po dapat ang mensaheng makakarating sa kanila, lumayas ka na rito, hindi na kita kailangan, umalis ka na, di ba? Hindi ganon. Dapat ang marinig nilang gigil mo sa mali niyang ginawa. Anak, mahal kita, ayokong manatili ka sa ganyang gawin mo, ayokong manatili ka sa ganyang gawain mo, ayokong mapariwara ka, ayokong masira ang buhay mo. Kaya narito anak, gusto kong iparamdam sa iyo na ang mali ay mali at ang palo ay dapat magpadama sa anak ng pagtutuwid. Opo, meron naman mga magulang na mamalo nga pero ayaw naman niyang maramdaman ng anak niya yung palo. Hindi po. Ang purpose po ng palo, madaman niya na meron pong konsekwensya at meron pong hindi magandang bunga ang maling ginagawa niya. So kaya ang disiplina po ay biblikal. At ang gusto nito, mga kapatid, para po ang resulta, clean living. Yung malinis sa pamumuhay. Andito po ang sinabi, holiness. Diba? So, ang sinabi po mga kapatid, para daw po sa peaceable fruit of righteousness. So, importante, mahalaga, dapat bigyang pansin po natin ang mensahe po ng pagpapalo ng Panginoon ay hindi dapat tinatanggihan, hindi dapat pinagre-rebeldihan, hindi dapat ini-ignore, binabaliwala, hindi po mga minamahal. Kaya po sa message na ito, ang akin pong nakikitang malaking advantage ay ang understanding, ang realization na kapag pala ako pinapalo, ipinadadama na ako ay talagang anak ng Diyos, confirmation na anak talaga ako ng Diyos, at ang purpose nito is correction, kaya ang magiging resulta nito ay ang kaayusan, ang malinis na pamumuhay, ang matuwid na pamumuhay, mga kapatid. Amen? Yes. So, despise not the chastening of the Lord. Yan ang tandaan nyo po sa mga nagte-take notes, okay? Bibigyan natin ng emphasis ang ating pong mga puntos. Despise not the chastening of the Lord. Okay? Number 1, it is parental. Ang ating pong sentro, relationship. The relationship. Okay? Confirmation po yan. Pangalawang puntos natin, it is purposeful. Hindi ito yung basta mapalo ka lang. Hindi po ito yung feel lang nila o trip lang nila na paluin ka. Hindi po dahil trip lang ng Diyos na paluin ka. So, yan po ay ayon sa disenyo. At meron pong purpose yan. So, the reason, correction naman po ang ating pong naintindihan at naunawaan. And then, malinaw din po na it is profitable. Diba? It is profitable. Meron pong pakinabang. Verse number 10. Hebrews chapter 12, verse number 10. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. So, clean life. Diba? Yung buhay na may kabanalan. Maging kabahagi tayo ng kanyang kabanalan. So, yun nga po yung reason upang i-correct po tayo, upang ituwid tayo para maayos ang lakad natin. Kaya po yan, mga kapatid, noticeable yan, na may mga anak na disiplinado at may mga anak na walang disiplina. Kapintas-pintas ang mga anak na walang disiplina. Bakit? Sapagkat magmamanifest sa kanilang ugali, sa kanilang gawi, ang kawalan ng disiplina. So, it is good na ang resulta po ng mga anak na didisiplina ng magulang, ng mga anak na pinalo ng magulang, maayos ang lakad, maayos ang pag-uugali, mayroon pong paggalang, mga kapatid, mga minamahal, higit lalo ang magulang natin sa langit, ang ating ama, hindi po pwede na maging konsentidor siya, hindi po pwede na okay lang sa kanya, kahit lihis tayo, kahit mali po tayo, kaya sa naging disenyo ng Panginoon, siya bilang ama natin, papaluin niya tayo kung kinakailangan, sapagkat ang sabi po, yan ay pagpapatibay na dahil anak tayo ng Diyos, papaluin po tayo at ang purpose para maging matuwid po tayo, maitama po tayo at ang resulta po nito, maayos at malinis na buhay bilang anak ng Diyos. Amen? Yes. Kaya kahit sa church, hindi pwedeng walang disiplina, mga kapatid. Hindi po pwedeng okay lang ang lahat. Hindi po.
Kaya huwag niyo pong isipin na maganda po ang sistema ng walang disiplina. Huwag niyo pong isipin na maganda yung buhay na kahit ano gawin mo okay lang. Mga kapatid, kung mag-iisip po tayo sa malinaw na taglay nating kaisipan, makikita niyo pong malaking disadvantage na kahit mali ka na, wala pang nagtutuwid sa iyo. Kahit hindi na tama ang ginagawa mo, walang pakialam sa iyo. Mga kapatid, Kristiyano po tayo, anak po tayo ng Diyos, we should appreciate the chastisement. We should appreciate the chastening of the Lord. Do not despise the chastening of the Lord. Why? Sapagkat yan po ay magdadala sa atin sa kaunawaan at pagpapatibay na dahil anak niya tayo, ayaw niya tayong mapariwara. Dahil anak niya tayo, ayaw niya tayong mabuhay sa lihis na paraan ng pamumuhay. Dahil anak niya tayo, ayaw niya po, mga kapatid, na tayo po ay magkakaroon na at mag-aani ng hindi magandang bunga sa ating pong mga maling ginagawa. So, it is an advantage, mga kapatid. Big advantage. It is an assurance. Yung po'y pagtiyak, anak talaga tayo ng Diyos. At advantage po natin ito, mga kapatid. Kaya po, ngayong umagang ito, I hope and I pray na again, napagpala po tayo sa mensahe po ng ating Panginoon. Kaya wag po kayong magsawa. Ako po ay talagang nag-commit sa Panginoon na magmiministeryo po sa bawat isa sa inyo sa pamagitan ng mga pagbabahagi po ng kanyang salita. At ang purpose natin dito, hindi lang para magkaroon po tayo ng online ministry. No, it is actually because of God's leading and to the kind of ministry that He entrusts to me. That is the reason why, in spite of the fact that there is, a little sacrifice on what I'm doing, with all my heart, ginagawa ko po ito because I want to be an instrument of God to somehow bless His children. Gusto ko pong maging instrumento ng Panginoon para pagpalain ng kanyang mga anak. Kaya naman po, mapapansin nyo, kung kayo po'y member ng mga local church na kinabibilangan nyo, particular ng local Baptist church, ang aking pong prayer at ang aking encouragement, maging pagpapala po sa church na kinabibilangan nyo sa inyo pong pagsubaybay sa ministeryong ito. Okay? So, napakahalaga po, napakahalaga. Kaya nga sabi ko po, importante na ang bawat isa ay meron pong clear understanding sa lahat po ng ating ginagawa. So, kaya i-share lang po natin, mga kapatid. In fact, natutuwa po tayo sapagkat hindi po maikakaila na talagang sa panahon po ngayon, malaking blessing na marami-rami ang naaabot po natin ng kanyang salita. Amen? Yes. Kaya paalala, ang mensahe natin, ano po ang title? Despise not the chastening of the Lord. So hindi negatibo ang palo. Ang palo ay paalala. Ang palo po ay assurance. Ang palo po ay advantage, mga kapatid. 'Di ba? Yun po ang naintindihan natin dito. Disadvantage nga kapag hindi ka pinapalo. Hindi matutuwid ang mali mo. At teka, nakapagdududa tuloy. Anak niya kaya talaga ako? Bakit mali na ako, hindi pa ako pinapalo? Kaya huwag tayong magre-rebelde kapag ka pinapalo po tayo ng Diyos. Ang Diyos po matuwid sa kanyang pagpalo. 'Di ba? Sa mga magulang natin sa lupa, minsan ang naririnig natin at nararamdaman natin, galit, gigil Sa Diyos po actually, galit siya sa kasalanan. Alam po natin yan. Pero ang kanyang pagpalo ay pahayag ng kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang mga anak. Kaya sana po, mga kapatid, maituwid yung isip natin. Kahit sa mga magulang, ang iurong mo, ang pamalo mo sa iyong anak, ang sabi po ni Solomon, napupuot ka sa iyong anak. Ikaw naman, kung ikaw ay anak, dapat maintindihan mo na talagang kailangan mo ng magulang na magpapaalala sa iyo. Pag mong tatakpan ng tenga mo, pagka pinangangaralan ka ng magulang mo. At huwag kang maglalagay ng galit sa puso mo kapag ka dinidisiplina ka ng magulang mo. Sa tama at tuwid na isip, kung Kristiyano ka, dapat lalong magdala sa iyo sa appreciation. 'Di ba? Dapat appreciation ang maging ganti mo pag dinidisiplina ka ng magulang mo. Bakit? Kasi nga advantage mo yan. At assurance mo yan na anak ka talaga, itinuturing kang anak. So, talagang habang ako po nagsasalita, marami pa po ang pumapasok sa akin pong isipan. Baka makuha na po natin ng time
ng iba pong nag-o-online. So, I hope and I pray na nararamdaman nyo po ang eagerness ng inyong lingkod na talagang maging blessing po sa inyo at talagang makapagministeryo po sa inyo. At ang genuineness ng aking pong intention ay maging dahilan nawa para lalo nyo pong ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa inyong buhay na talagang importante na mayroon pong salita ng Diyos na tayo po ay napapakinggan. So again, despise not the chastening of the Lord. It is parental, it is purposeful, it is profitable. Parental, nagpapakita at konfirmasyon ng ating relasyon. Purposeful, dahil correction ang reason. Mga kapatid, profitable dahil ito po'y magre-resulta sa buhay na malinis at may kabanalan ayon sa sinasabi ng kanyang salita. Let us pray. Our gracious loving God, we thank you and praise you again for this message. And I pray, O Father, that as what you have said, that your word will not return unto you void. May your word accomplish great things in the lives of everyone. Lord, thank you so much. Thank you so much for giving me this privilege and opportunity to minister to your people and to all the viewers of this ministry, oh God. I pray that you will continue to bless each and every one of us. May you continue to work in our lives, oh God, to operate in our lives. Again, sa iyo po ang kapurihan, ang kalwalatian at ang kadakilaan. Abutin mo po ang bawat isa sa amin pong mga kalagayan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Na-bless po ba kayo? I hope na muli tayong pinagpala ng ating Panginoon. And please continue to pray that the Lord will give me wisdom so that I can, minister ng mas effective sa bawat isa po sa inyo.